Isang research ang sumuporta sa notion na ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay nagdudulot ng panganib sa lipunan. Pero a closer look reveals na ang sitwasyon ay mas komplikado. Ayon din sa isang professor of clinical psychiatry and behavioral sciences na si Kimberly Brown, ang pag-commit ng crime ng taong may mental illness o ang pagiging violente nito ay merong ibang factor. Isa dito ay ang paggamit ng pinagbabawal na droga at history ng childhood abuse. Sa madaling salita, kapag ang environment ay hindi ligtas, mahirap, at may mataas na crime rate, ito ay makakaapekto sa tao. Meron man itong mental illness o wala. Ayon din sa pag-aaral or data na nag-gathered, ang mga taong may mental illness ay more likely to be a victim ng violent crime. Alamin natin ang buhay ni Jennifer San Marco. Siya ba ay biktima muna ng malupit na mundo bago siya gumawa ng karumal-dumal na krimen? Pinanganak si Jennifer San Marco noong December 6, 1961 sa Brooklyn, New York. Ang mga magulang niya ay sina Frank San Marco at Janet San Pietro. Lumaking friendly pero tahimik na bata si Jennifer. Nag-aral siya sa Edward R. Morrow High School kung saan siya ay kilala sa kanyang postura, pagiging easygoing, quiet at laging nag-iisa. Wala ring nakakaalam sa buhay niya outside school. Gumraduate siya ng high school noong 1978. Nag-aral siya ng Natural Resources Management sa Rutgers University pero hindi siya nakatapos. Nagpa siyang pumunta si Jennifer sa California noong 1989, kung saan siya nakapagtrabaho bilang guard sa Chuckawalla Valley State Prison sa Blythe na isang medium security prison. Nag-quit siya 2 araw bago matapos ang kanyang probationary period. Wala rin siyang binigay na dahilan sa pagre-resign. Sa kabila nito, kilala siya bilang isang good worker. Maraming naging trabaho si San Marco. Isa dito ay ang pagiging dispatcher sa Santa Barbara Police Department noong 1990. Trabahong kinailangan niyang mag-undergo ng background check at psychological evaluation. Nag-resign din siya after ng ilang buwan. Nakapagtrabaho din si San Marco sa isang paaralan kung saan nagsiserve siya ng lunch sa cafeteria. Umalis din siya dito noong year 2000. Kalaunan, nakabili siya ng condominium at nakapagtrabaho sa postal service sa Goleta, kung saan ang building ay kasinlaki ng 4.5 American football field. Nasahin si Jennifer sa mail sorting center kung saan nakilala siya bilang mabilis na worker at matalinong tao. Meron ditong massive loud machine na nagsusort ng mga letters. Dahil sa ingay ng automation, ang mga trabahador dito ay nagsusuot ng hearing protection. Ang schedule ni Jennifer San Marco ay sa late shift kaya pumapasok siya ng 9 o'clock ng gabi. Habang tumatagal si San Marco sa postal service, may napapansing kakaiba sa kanya. Nagsimula ito nang mapansing napapadalas ang pag-uusap niya sa sarili at kiniklaim nito na kausap niya ang kanyang imaginary friend. Habang lumilipas sa mga araw, ang conversation ni Jennifer sa kanyang imaginary friend ay hindi na okay at parang nakikipag-away na ito. Ang behavior ni Jennifer that time ay nasa downward spiral na at lalong naging irrational. Umabot sa point na naninigaw na ito ng mga coworker. Ang postura at ayos nito sa sarili ay napabayaan na rin niya. Ang problema ni Jennifer ay hindi lamang sa trabaho.
Nagkaroon din siya ng diskusyon sa kapitbahay kung saan umabot sa pagtawag ng pulis dahil sa loud music na nagmumula sa unit ni San Marco. Sinimulan na rin niyang baliwalain ang lahat ng coworker at bigla na lamang siyang pasigaw na kumakanta ng mga Beatles songs. Sa kabila nito, maayos pa rin ang trabaho niya. After 6 years na pagtatrabaho sa Postal Service, isang katrabaho ni San Marco na si Dexter Shannon ang nag-raise ng concern sa mental health nito na minsan siyang makausap ng kanilang supervisor. Tumanggi si San Marco na pumunta sa office nang ito ay ipatawag. Nagsimula rin ang kaguluhan at umabot sa pagtawag ng management ng mga pulis. Dahil nag-hysterical na si Jennifer, napilitan ng mga pulis na pusasan ito hanggang sa dumating ang representative ng mental health assessment team. Nagdesisyon din na ilagay si San Marco sa 72 hours involuntary hold sa Ventura Mental Hospital noong February 2001. Kahit na na-diagnose si Jennifer na merong mental illness, nag-refuse ito ng treatment at hindi rin niya ina-admit na meron siyang problema sa pag-iisip. Ayon sa psychologist, siya ay nagsasuffer sa psychotic delusion, intrusive thoughts, at ang kanyang mga kilos ay malayo sa realidad. Dahil sa kanyang mental illness, hindi na siya nakabalik sa postal office at nag-retire due to psychological disability noong year 2003. Nagdesisyon din si San Marco na manirahan sa Grant Milan na isang remote small town sa New Mexico kung saan nasiraan ang kanyang sasakyan. Benenta niya ang property niya sa Goleta para makabili ng bahay sa desert town. Laging nasa village administrator office si San Marco kung saan nakagaanan niya ng loob ang isang empleyado na nagngangalang Sonia Salazar. Ito lamang ang tanging taong gusto niyang tumulong sa kanyang mga transaksyon. Pagkatapos ng 12 months na paninirahan sa Milan, malaking pagbabago ang nakita kay San Marco nang pumunta ito sa administration office. Meron itong maiksi at spiky haircut na halatang ginawa niya sa sarili. Iba na rin ang pananamit nito na animoy completely different person. Naging masungit na rin ito kay Sonia. Madalas itong nakikita nag-groceries pagkatapos ay itatapon ang kanyang mga pinamili, gayon din ang kanyang pera. Isang araw, pumunta siya sa Milan Village Hall para mag-apply na maipublish ang series of document na kanyang isinulat. Dito napansin ni Terry Gallegos na there's something wrong. Naobserbahan niya na meron itong kinakausap na animoy nakikipag-away at madalas magmura. Nag-apply siya ng business license para sa kanya publication. Pinangalanan itong The Racist Press. Inaasahang dahil sa title nito, ang document ay tungkol sa pagtanggap ng community at religion or church sa iba't ibang tao depende sa kulay ng balat nito. Pero ayon kay Detective Sergeant Greg Sander, ito ay isang document na mahirap intindihin. Meron ding mga conspiracy theory na nakasaad dito tungkol sa government ng Amerika na ayon kay San Marco ay kinukontrol ng mga tao at patungkol sa KKK or Ku Klux Klan na isang organized terrorist movement na tumatarget sa mga African Americans, Jews at Catholics. Noong 2005, maraming nakapansin sa Milan, New Mexico sa mabilis na pagbabago ng kanyang mental state. Merong insidenteng naghuhubad sa local gasoline station si San Marco. Bigla na lang din itong lumuluhod kahit sa katirikan ng araw at nagsisimulang magdasal. Itinuturong dahilan na mabilis na paglala ng mental illness ni San Marco ay ang pamumuhay nitong mag-isa at walang makausap para mailabas ang kanyang mga saloobin. Sinasabing maaaring nag-contribute ang traumang naramdaman ni Jennifer noong 1976
dahil sa takot nitong maging biktima ni David Berkowitz na mas kilala bilang the son of Sam Killer. Tulad ng mga biktima nito, si San Marco ay galing din sa Italian descent, petite at meron long dark hair. Ang reign of terror na ginawa ni Berkowitz ay nakasaad din sa document na sinulat ni Jennifer. Meron ding pagkakatulad si San Marco at Berkowitz. Bukod sa pareho silang nagtatrabaho sa post office, kinlaim din ni Berkowitz na nakakausap niya ang mga hayop at binibigyan daw siya ng advice ng mga aso. Samantalang si San Marco di umano ay nakakatanggap ng mga mensahe galing sa mga ibon. Nag-purchase ng semi-automated handgun si San Marco sa isang pawn shop sa New Mexico. Namili rin siya ng 200 rounds of reloader 9mm ammunition. Meron ding nakitang evidence sa kanyang bakuran ng target practice at ayon din sa mga marka, kung sino man ang nag-practice dito ay may magandang aim or maturo. Noong January 30, 2006, nagpasya si San Marco na bumalik sa California. Bago magsimula ang 9 PM shift, narating ni San Marco ang Goleta Postal Facility. Para makapasok sa unang security system, sinundan ni San Marco ang kotse ng pumasok na empleyado nang bumukas ang gate. Nagpark siya na 100 feet ang layo sa employee entrance door. Dahil kailangan niya ng badge para makapasok sa building, tinutukan ni San Marco ng baril ang isang empleyado ng post office at idiniman na ibigay sa kanya ang badge nito. Para magkaroon siya ng electronic access at makapasok sa front entrance, saka ito pinakawalan. Habang nasa car park, nakatagpo niya ang 37 years old na si C. Fairchild at binaril ito sa ulo. Nang patungo na siya sa staff entrance, napagbalingan naman niya ng atensyon si Malika Higgins. Nilapitan niya ito saka binaril. Naabutan naman ni San Marco ang 42 years old na si Nicola Grant sa staff entrance at ito ay binaril din. Habang nagaganap ang pamamaril sa labas, merong mga empleyado na nasa break room, nakatapat lamang ng parking lot ang nakarinig ng mga putok ng baril. Sinilip nila ito at nakita nila si San Marco at nginitian pa sila nito di umano. Pumasok si San Marco sa building kung saan merong 18 na empleyadong naka-duty. Nang nakapasok, ang una niyang binaril ay ang supervisor na si Charlotte Colton na 44 years old. Dahil maingay ang mga makina, inakala ng mga empleyado na nalaglag na paleta lamang ang dahilan ng mga malalakas na putok, kaya patuloy pa rin ang mga ito sa pagtatrabaho. Hanggang sa sumigaw ang isa nilang colleague ng run after nitong i-drag si San Marco sa entrance corridor. Dalawang magkasunod na putok pa ang umalingaw-ngaw sa loob ng post office. Nakita ni Guadalupe Swartz na 52 years old si San Marco na papalapit sa dati nitong working station. Sinubukan nitong iligtas ang sarili pero hindi siya nagtagumpay. 4 na magkakasunod na putok ang nangibabaw sa ingay ng mga makina. Nagsimula na rin magsitakbuhan ang mga empleyado para iligtas sa mga sarili. Sumunod na pinatay ni San Marco si Dexter Shannon na 57 years old at isang Air Force veteran na lumaban noong Vietnam War. Hindi nito narinig ang komosyong nangyayari dahil nakasuot ito ng headphone. Pagkatapos mapatay ang pang-anim nitong biktima, nagbaril naman sa sarili si San Marco na dahilan ng kanyang pagkamatay. Karamihan sa mga spree killer ay nagpapakamatay dahil sa tingin nila ang kanilang buhay ay not worth living dahil sila ay miserable at wala nang ibang way para makatakas sa kanilang sitwasyon kundi kitilin ang sarili nilang buhay. Pero gusto muna nilang gumanti sa mga taong responsable kung bakit sila nagkaroon ng malungkot na buhay, kaya nakakagawa sila ng mga karumal-dumal na krimen ayon kay Jack Levin na isang criminologist.
Maraming empleyado ang hindi makapaniwala sa mga nangyari. 4 sa mga biktima ay namatay sa scene at 2 ay naitakbo pa sa ospital. Isa dito ay ang supervisor na si Charlotte, pero namatay din ito sa Santa Barbara Cottage Hospital pagkaraan ng 2 araw. Ilang oras after ng rampage ni San Marcos sa postal office, nakatanggap ng tawag si Detective Sergeant Greg Sander na galing sa isang officer at ini-inform siya na meron pang isang kaso ng homicide. Ang biktima ay ang dating kapitbahay ni San Marco na si Beverly Graham na isang araw nang hindi nakikita. Hanggang sa matagpuan nito ng kanyang nobyo na wala ng buhay sa bahay nito. Naging malinaw na bago pumunta si San Marco sa postal facility, ang una nitong pinuntahan ay si Graham para gantihan sa pagkukomplain nito ng kanyang malakas na music noon. 7 ang total na naging biktima ni San Marco. Ayon sa mga documents na nakita sa bahay ni San Marco sa Milan, New Mexico, naniniwala ito na siya ay target ng conspiracy na ang sentro ay ang Goleta Postal Facility. Isang tagapagsalita ng Barbara County Sheriff's Office ang nagsabing ang paranoia at mental illness nito ay maaaring dahilan kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Isang possible motive din ang nakikita ng mga otoridad ay ang racism dahil 3 sa biktima nito ay black, isa ay Chinese American, Hispanic at Filipina. Wala ring personal connection ang mga ito kay San Marco maliban kay Graham na pinapaniwala ang pinatay niya dahil sa personal nitong rason. Ano man ang naging motibo ni San Marco sa pagpatay, maraming tao na ang nawalan ng buhay, mga pamilyang nasaktan dahil sa kanyang hakbang at komunidad na nabago.